Isang magandang hapon, mga kababayan. September 11, 2011. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Equalizer Dan Zulueta. Muli ay nag-aanyaya sa inyo na makipagtalakayan sa amin sa loob ng isang oras para sa mga makabuluhan, masayang talakayan, balitaan at serbisyo publiko. Dito po sa inyong paboritong radio station, DWAD 1098 kHz. Kami po ay member ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. At muli, papakilala ko po ang aking partner at katoto. Ayan, preskong-presko na naman. Batang-bata. Habulin ng chicks. Idol ng mga kalalakihan. Batikang kolumnista ng mga tabloid. Ang aking kaibigan, Mr. Katoto Paski Natividad. Maraming salamat, Katotong Dan. Isa rin po, mga katoto, si Katotong Dan na matinik at poging kolumnista at patagal ko nang kasamang habulin din ng mga chika bebs. Baka marinig ng pumahandar kaya, Padre. Ulitin niyo po kami samahan, mga katoto, at itoon sa talapitan ng inyong mga radyo sa DWAD 1098 kHz AM at malayang makinig sa aming programang Talakayang Pinoy na laging sumasa inyo tuwing araw ng linggo simula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, at inaasahan namin na kami inyong tatawagan dito sa numero 531-2660 at 531-6774 upang makipagtalakayan sa mga mainit na isyong magaganap sa paligid ng ating bansa. Katotong Dan. Salamat, partner. Kaya mga kababayan, dyan lang po kayo. Patuloy lang tumutok dito sa Talakayang Pinoy! Magandang hapon sa ating mga bisita ngayong araw na to. At tulad ng dati, kasama natin uli ang ating maganda at kabigha-bighaning tinik sa gitna ng mga rosas, si Miss Marlene Gumabon. Bumati ka muna, Miss Marlene. Magandang hapon po, Katotong Dan at Katotong Paski. At muli narito na naman po tayo. Muli ko po sa inyong pinapakilala ang The Philippine Courier Newspaper Magazine. At makiisa po tayo sa pagbotong muli sa PPUR. Just text 2861. Mamaya po, mayroon po tayong bisita na papakilala ko sa inyo. For the meantime, wala po ngayon ang ating mga kasama, si Engineer Willie Juan. Engineer Willie Juan, kung saan man naroon. Ay mamaya, ay magparandong ka. By the way, ang ating katotong Henry Samaniego ay nakikiramay kami dahil kasalukuyan po ay kanilang nililibing ang kanilang tatay. Kami ay taus-pusang nakikiramay sa kasamang Henry Samaniego at sa kanyang pamilya. Andiyan po ang ating kaibigan si June Carlos at umaalalay sa atin lagi. Salamat, Parang June. Ito pong ating bisita, papakilala ko na rin po ang presidente po ng sandali po ha. Siya po ay Pangulo ng Association of Stall Owners and Market Vendors Association dito po sa Upper Bikutan, no? At mayroon po siyang mga gustong ireklamo o bigyan panawagan para doon sa kanilang mga problema doon sa kanilang talipapa, no? Mamaya ay bibigyan natin pagkakataon si Madam. Una-una pabatiin po muna natin siya. Hapon po. Lapit po sa mic, ma'am. Sa mga kasama na ko rito, Sir Dan po, magandang hapon sa inyo. Mr. Paski Patuto, magandang hapon po kay Marlene,
at sa mga kasamahan namin sa asosasyon po ng mga vendors. Magandang hapon sa inyo at sa ating mga kasamahan dito sa loob. Magandang hapon din po. Mamaya po, expect natin may mga caller po tayo. Ating mga kaibigan, mamaya po ang ating administrator ng POAA. Expect po natin na mayroon po siyang tatalakayin tungkol sa mga illegal recruitment. Ngayon po ay September 11, 2011. Sa ganitong panahon, ganitong petsa, unang-una po, pinagdiriwang po ang birthday ng dating Pangulong Marcos, September 11, di ba? Nabanggit natin nakaraan. At ngayon din po, ginugunita ang September 11, 9/11 attack sa World Trade Center na 2,752 po ang namatay, no? Bukod po dun sa atake dun sa Twin Tower ng World Center, meron po dun sa Pentagon sa Arlington, Virginia, and sa malapit po sa Shackville, Pennsylvania. Binabati ko rin po ang karawan ng aking kapatid na si Mrs. Virginia Ray Zulueta. At death anniversary po ng uncle ko na si Kuya Iking Camacho at bilas po na si Kuya Maning. Okay, magtalakayan muna tayo, partner. Toto, babati pa ba? Sige, partner, binigyan natin pagkakataon. Hindi, pasalamatan ko lang yung mga taga-Rotary District 3810 sa pamumuno ng aming District Governor, si Ernie Ochoa, na tagumpay na nairaos ang Mooncake Festival noong nakaraang Sabado. At napakagandang okasyon ito ng Philippine Rotary International sa tuwing sasapit ang araw ng September. Kaya't lahat ng mga kasapi at opisyalis ng Rotary International District 38 ay maraming naiuwing grocery doon sa mga palarong naganap doon sa Mooncake Festival. May napanalo na ba, partner? Ay, 2 paper bag na grocery. Wala man lang tayong ambon dyan, ambon. Parang 3 yung naghati. 3 bahay. Lagot ka. Okay, Katoto. Sige. Umpisahin mo nating talakayin itong no? Padre, itong si Lolong, kilala mo? Kilala mo? Narinig mo na ba ito? Lolong. Si Lolong. Sikat na sikat. Sa... hindi mo na si Buhayang Lolo. Si Lolong Buhaya. Hindi, naalala ko yung Lolong Buhaya eh. Lolong Buhaya. Ito nga yun. Sikat na sikat mo si Lolong. Kaya naging maganda pati yung baka palagi ko lumakas ang negosyo ng pag-aalaga ng buhaya dahil dyan. Itong si Lolong, okay, mayroon muna tayong ito pong caller natin ay ating administrator sa POAA. Pasamantala na po, kausapin po natin si Mr. Cao. Okay. POAA Administrator Antonio Carlos Cao. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ang lalaki po sa inyo, at mga taga-pakinig, masyado lang po mahina. Pwede po bang pakilakasan? Sige po. Lalakas ba? Hello. Malakas na po, Administrator. Mahina pa rin po. Sige po, patutuloy ko lang na... Sige po. Masyado mahina. Sige po, Administrator. Bumati po muna kayo. Hello? Hello. Administrator, bumati po muna kayo. Sige po. Okay, malinaw na po, Administrator. Hello. Hello. Hello, malinaw na po.
Mahina pa rin. O sige, subukan natin tawagan ulit si Administrator. Ayan, okay. Okay. Administrator, magandang hapon po. Meron lang po kaming nabalitaan yung pong programa dito po sa paano po natin susumpo itong ating illegal recruitment. Ano po ba itong programa niyo bagong para siya tawag natin Citizens Arm? Opo, nagtatag po tayo ng POEA Citizens Watch against illegal recruitment and human trafficking. Opo. At ang concept po naman kasi nakapaghanap po kasi yan sa ilalim ng batas. Ang sabi po sa Section 8, ano po? Opo. Section 8 ng Republic Act number 10022. Opo. At yan ay amendment ng first paragraph Section 13 of Republic Act number 8042 on free legal assistance and preferential entitlement under the Witness Protection Program. Yung po yung free legal assistance, ang mandato sa batas ay nakipagmaya ng other partner, ang POEA, halimbawa sa Integrated Bar of the Philippines, Opo. o kaya naman ay sa Department of Justice, or with other non-governmental organizations and volunteer groups. Kaya yung pong POEA Citizens Watch natin ay nakipag-partner po. By the way, ang tawag natin doon sa memorandum na pinirmahan sa kagitan ng POEA at ang ating mga partner NGOs, partner faith-based groups, at partner law schools, ano po? Opo. Ang tawag natin ay hindi lamang memorandum of agreement o memorandum of understanding. Maganda po ang tawag natin, memorandum of commitment Opo. and patriotism. Aha. Memorandum of commitment and patriotism. Ano po yung tungkol dito sa? May ano po, yung tinatawag ko yung PS Link. Hello? Hindi natin. Ito pong PS Link, Administrator, ito, ano po ba yung tungkol dito? PS Link. Yung PS Link, opo. Ang PS Link ay, yan po kasi ay public sector, ano ho? Opo. Public sector confederation. International confederation yan ng mga workers in government at government servants, public servants. Yan po sa Pilipinas ay 80,000 strong. Meron din partnership ang POEA sa ating PS Link, ano? At sa Manila lamang ay nagkaroon din ng isang capacity enhancement seminar at nakusali isa po sa tagapagsalita, no? Kaya yan po ang layo ng ating POEA Citizens Watch against illegal recruitment and human trafficking. Meron po tayo ngayon memorandum of commitment and patriotism sa mga law school sa Pilipinas na ang kanilang presidente, yung presidente ng Philippine Association of Law Schools Incorporated, ano po, yung PASI. Ano po ba magiging participation nila dito? Na siyang Dean Decano, UE College of Law, si Dean Amado Valdez, at ang kanilang Secretary General ay si Dean Ernesto Maceda Gugoslet, ano? At lima na po yung law schools na nakipaglagdaan sa atin ng memorandum of commitment and patriotism at 46 law interns ang nagsimula ng magbigay ng kanilang voluntaryong pagtulong sa ating mga biktima ng illegal recruitment and human trafficking. Ang layunin po kasi ng ating Pangulong Noynoy Aquino ay palakasin pa ang ating prosecution at palakihin yung ating conviction rate laban sa mga ilalim mga ahensya at yung mga illegal recruiters at human traffickers. Dito ba, ang magandang balita sa biyaya ng Panginoon Diyos ay naganana po tayo sa watch list ng Tier 2 ng paunang audit o review na ginagawa ng Department of State of the United States of America. Ang ganda nga po ng sinabi ni Secretary of State, former First Lady Hillary Clinton, ang sabi niya, the Philippine government under the administration of President Noynoy Aquino accomplished a sea change, of progress in the Philippines' efforts to combat human trafficking. So ito po ba ay, so sinasabi niyo, epektibo po yung ating mga hakbangin na ginagawa ngayon?